squad ko, pati doon sa isang committee, yung nakasalat si Bibi Sara. Pag kayo nag-determine, kayo na mismo, yung tinatanong nyo, inaakusahan nyo nagsisinungaling. Ngayon, paano namin matitiyak? Sino ang magdedetermine ng fake news at hindi? Kayo? At nakakulong ngayon. Si Karma, layan. Si Wilkins, layan. Sino pa na-contempt nila? Itong bata ni si Cassie, layan. Sino sa mga pinakontempt nila at nakakulong pa ngayon dahil napatunayan na sila ay may kasalanan? Yun po kasi yung bakit po kinakailangan? Kanina nakikinig ako. Nakikinig ako kay Atty. Jim. Napaka-practical yung sinasabi niya. Hindi tayo kumain tayo. Kumain tayo. Ako abogado. Iftar. Marunong na ako magtanggol ng aking kliyente. Hindi naman gantong-ganto, pero yung isang sinasabi. Kasi pinag-aralan namin ang magtanggol ng sa akin. Pwede na ako magtanggol ng kliyente. Pero, hindi pa ako pwedeng judge. Kahit na nag-aral ako sa batas, kahit na pumasa pa ako ng batas. Sa isang tao na hindi nag-aral ng law, diba? Para niya malaman kung ang tao na to ay nagsisinungaling o hindi. Natatandaan ko po, the Greek, no? Magalangin po sila sa procedures of law dahil dati siyang judge. Ibig sabihin, hindi lang po siya simpleng attorney. At ang malupit pa kay Miriam, nagtuturo siya ng law sa College of Law na UP. At karamihan ng mga kanyang nakakaharap, mga estudyante niya, sinisitan niya nga sa Senado. Kung ako ay yung no? Siya pa yung mga mahihilig magpa-contempt. Babalik ko sa inyo yung tanong. Ilan sa pinakontempt ninyo ang nakakulong dahil sa napatunayan ng kasalanan? Sino ngayon at saka resource person yung mga pinakukulong nyo? Alam niyo ba ibig sabihin ng resource person? Ayon kay Marcoleta, yan ang tutulong sa